sana hindi mahinto yung ating video login. Malaking maitulong to para maiparating natin yung ibig nating sabihin, di ba? Okay. Mahirap kung maunahan tayo. Hindi naman ako insecure dahil alam ko naman ang kinakausap natin tao, maliban lang kung talagang manatiling magpaka-animal yung iba, di ba? As you all know, hindi naman ako masyado particular sa ibang mga issue ng buhay. Ito lang sa akin, maawa naman kayo sa future generation natin, sa mga kalukuhan, mamuhay tayo ng tama, di ba? Sa history ng buhay ko, masalimot din mga 20 years din ako na hindi masyado nasa public, dahil sa loob lang ako ng operating room, nagtatrabaho lang tayo. Alam mo, may pilay din tayo sa nahulog tayo at na fracture or slip disc sa lumbar, sa balik, ano yan, baywang, tawag ito, yung ang neck area mayroong whiplash, diba? Pag tumama yung buttocks mo sa solid ground, talagang karamihan dyan paralyzed. Luckily hindi tayo na paralyzed, although masakit habang nagtatrabaho ako. Since 1997 pilay na. I lost 70% of my strength. Saka ako, kung mag-surrender ako, wala mangyayari sa buhay. Makapag-aaral ang anak namin, pero hindi sila the life will not be the same, dahil isa lang nagkumakayod. Kung ako magtrabaho, sa isang araw ko nakita isang buwan na ni Mrs. Kaya malaking pasalamat sa Panginoon na tumino tayo. Maraming kalukuhan pumapasok, di ba? Kasi hindi pa tayo masyado bumabalik sa simbahan. Na set aside natin yung Panginoon na used to be the first thing to do. Although in my heart, in a Christian life, mayroon tayong mga behavior na talagang lagay natin respectful, mabait. Paminsan-minsan sa simbahan din. Ngayon may bisyo pa, no? Ang naiwang bisyo ko ay inom. Ay 1997, 2000 nahinto ako ng inom. 2010, ayan. Talagang bakbakan yung inuman dyan, hindi biro-biro. Kasi pag na-challenge ako, ayaw kong matumba, di ba? May pagkamayabang pag inuman yan, pagtawanan ka, pag nalasing ka, di ba? Ganon yun ang buhay natin. Ngayon ganito, habang balik Kristo na tayo, kasi lumaki din ako sa simbahan iniisip ko, sorry Lord hindi kita nabigyan ng sapat na panahon, no? During my active life sa anesthesia. Siyempre puro anesthesia, stress hindi ko masyado, talagang mahirap na trabaho yan, mahirap talaga. Hindi tayo basta-basta, yun lang, nagdadasal lang ako dahil sa history ko na prayerful na bata din ako. Respectful din naman tayo sa magulang. Madali lang ako ma-tempt ng mga bisyo ng mundo. Palagay natin hayop sa laman din, kasi medyo nabigyan din naman tayo ng mga bigote ni Pogi.
Ayan, marami din tayong mga ginagawang hindi maganda. So ganyan ang buhay natin, ha? From worst to the worst, di ba? Ngayon from worst to good. Ayan. Hindi forced to good. Ayan, ganyan. So ngayon iniisip ko habang wala naman akong ginagawa, retired. I don't know if I can still give anesthesia at age 65. Balik na naman ang feeling mo 1990, ha? 30 years plus ago. I think so. Yeah. 1990 nag-anesthesia na ako, hirap. Sabi ko, naku Lord, bakit itong binigay mo sa akin na trabaho, sobra-sobra naman itong hirap. Kalahain mo pag namatayan ka dyan, naku. Sabi pa naman ng mentor ko, don't be late. Huwag magkamali. Stricto, we cannot afford to commit mistake. Ang grabe ang mga mentor ko, mula noon, hirap trabaho talaga. Ako lang mag-isa sa isang linggo o 2 linggo, ako lang mag-isa sa provincial hospital. Akin lahat yun, anesthesia doon. Pagod na pagod ako. Tiniis ko. Wala pa akong pilay noon. After 7 years pa ako napilay. Talagang mahirap ang may pilay. Well, sabi ko, okay, patuloy ang hanap buhay. Ngayon, medyo pa-retire na tayo. Tapos na mga anak natin, balik tayo kay Kristo. Pag-usapan natin yung mga Bible, ganyan. Sabi ng misis ko, huwag masyadong deep malalim sa Biblia. Ako wala akong magagawa eh. Wala naman akong kalaban. Pag kinalaban mo ako, ewan ko, I cannot find a reason why you will hate me for doing this. Diba? Yung sa akin lang, ito February 4 ba ngayon? 2024. I think it's a Sunday. Dito tayo magpunta dahil may kulang sa bahay eh. Kailangan kong complete yung mga gamit ko. Hindi ako makapagtrabaho pag wala. Yung iba kasi close ngayon, yung mga favorite ko, gaya nito Marvel Dynamic. Ayan. Wala. Doon tayo sa kabila, doon sa Christian Mall, yun yung A Center, MOA, yung Mall of Ace. Ayan, dyan yan, sa 1 block away from here. I think makapark tayo kahit Sunday. Ayun, balik Kristo tayo. Ay, nangangaral lang tayo, ang sa akin na hindi ako masyadong, I'm not at peace with this kind of trouble, especially religious war. Political war, ayun na, pag-usapan natin yan. Huwag ngayon kasi may nalalaman kasi ako ang sagot sa lahat na mga tanong yan. Maybe I can help. If you will not listen to me, it's okay. I don't care. Maybe susundan nyo lang ako habang nagbablog ako ngayon. Nare-record ko lang kasi ang live is putol-putol okay, so sundan nyo lang ako. Dito yung Ace, dito yung Cordal Commercial Center. Ito malaki, ito din malaki. Ayan. Ito lang ang Marbel. Maganda ang lugar namin. Wala lang. Basta ito, may matino na leader lang. Ito yung tokayo ko na mayor dito. Pareho kami bibot nung tumakbo siya una, first time tumakbo siya, ako yung kinuha niya na counselor. Na-decline ko muna dahil I think nag-practice pa naman ako ng anesthesia. Mahirap maging doktor. Kasama ko siya sa election dati. Before that mga 6 years before that, 2007 tumakbo din ako ng city councilor dito. Nagkasama kami ni Mayor Bebot. Ayan, patuloy yung vlog natin. Ito yung center point. Sabaybayan nyo lang ako, sabayan nyo ako. Hindi obra sa akin yung mga style na bulok. Sa sinabi ko, marami akong nalalaman Sekreto, i-reveal ko ito, dandahan. O paano naging magulo ang mundo. Dahil sa mga shellfish, mga tao, makasarili, believe sa sarili,
Binigyan na nga ng biyaya ng Panginoon, naging mayabang pa, naging hayop sa laman, kung sa Ilonggo pa perte katikalon, kung palangga ka sa palangga mo ang Ginoo, hindi ka magtinikal, di ba? Huwag kang magyabang pag love mo ang God. Ayan. Nako, may mga number pa dito. Tingnan mo yung mga baril ng mga security guard dito. Ayan, may mga baril. Sa ibang lugar walang baril. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Gulo eh. Kahapon may binaril na naman na doktor doon sa Buluan. Ano ba yung lugar na yan? Babae, 26 years old, bagong doktor na pumasa sa board. Binaril lang, nakakotse. Baka hold up, ano ba? Karnap? Ayun na, kung walang konsensya ng mga tao yan. Ako. Grabe naman, impunity. Hindi tinatablan. Puro mali ang nasa utak. My goodness. Sige, dito lang tayo, magpa-park muna tayo dito sa lugar na to. Yun lang, sa akin, paalaala lang, huwag masyadong greedy. Ako, pag sinabi mo na nagkakamali ako, maraming bagay na papasok sa utak ko na kung pwede lang iniwasan ko na yung magkamali, gaya ng gumagawa ako ng indestisya. Ayaw kong magkamali, kasi I'm rooted with the Word of God. I walk with God and I follow the footsteps of Jesus Christ. Yan ang pinaka-idol ko na tao. Ayan. Walang ibang matino na tao sa mundo, Jesus Christ lang. Huwag nyo kaming subukan. If you deny the existence of God in the person of Jesus Christ, walang katinuan ang mundo natin. It will not experience total peace. Yan. Hindi yan biro-biro. Hindi ko na makita sa likod eh. Walang wala akong camera. Sandali. Hindi ko masyado kampante. Yung isa ayaw dumiritso eh. Baka mag-park din itong isa. Ayan, wala palang problema dun eh. Hindi ko makita eh. Minsan kasi may poste ng basketball court yan. Ayun oh, isa oh. Basketball court oh. Sa parking lot ba naman lagyan mo ng basketball court? Mr. Pan, Mr. Best Friend, Mr. San Sanilaw. Sorry, hindi ko makita sa likod eh. Hindi ko makita. Walang kamera eh, maluma. Okay naman ako, no? Sige sir, thank you. Itong buhay dito, maganda dito sa Pilipinas. Ayusin lang natin ang pamamalakad. Enjoy ako dito eh, kahit sa ibang lugar. Somebody asked me, Dok, punta tayo sa Holy Land. Pabalik-balik ko na story to eh. Wala akong gahanang pumunta sa mga lugar-lugar. Hindi ako nakukuha sa mga, well, iba ang prinsipyo ko. Kung ano lang ang nasa harap ko, kontento lang ako dahil basta nung panahon na pinapaaral ko yung anak ko, yun ang concentration ko. May mga bisyo konti, ganyan, pakanta-kanta pa ako sa club. Kasi parang may pagkabugoy ako eh. Kahit sa Cebu pa ako, kumakanta na ako eh. 70s, late 70s, early 80s. Punta daw sa ibang lugar. Ano bang titingnan mo dyan? Ano pa? I will not mention places. I just shake my head. It's not
Ay nako, ano mga lugar na yan, ni isang poste ng kuryente wala tayong na donate dyan, kahit na ano pang ganda nyan. Gandahin lang natin ang puso natin, ang puso mo maligaya na, and then you strive din na pumunta ka sa ibang lugar and try to also visit other places. Maganda din man nag-travel puro grasya nga, nakapunta ako ng Vietnam, ganyan. Okay, proud din tayo, Dubai, Thailand, Cambodia. Dala-dala ng Bible, ano yan, Bible missionary, ganyan. Minsan kasi pag may dumating na medyo favor, hindi mo naman yan totally na dream na parang atat na atat ka. Dumarating lang yung offer na pumunta doon lately doon sa Northern Hemisphere na pinakamalamig na lugar sa mundo. Mga bonus na yun kasi it's part of journey na may anak tayo, nandun kailangan na magbantay ng apo, kaya pero sabihin mo punta ako ngayon doon, o for me ask me punta ako ng Amerika, kung ano dyan. Niisip ko kaya ng Central America, ang dami dyan nagapunta dyan sa North. Magulang mundo kasi walang unity. Ang iba naman may God, pero iba-ibang ugali, hypocrite. Pag-isapan na lang natin uli, dahil ganda din ganitong alas 5 na yata mayroon pa tayong konting ilaw. Kagabi nag-vlog ako, madilim, hindi nakita mo ka, you cannot appreciate. Sundan nyo lang ako, itong dalawang YouTube channel ko, Papabot Journey vlog, video login, and yung isa is Reels Reveal. Dati yun Rewell Timagan MD lang sundan nyo na lang yan, paulit-ulit lang to. Ang concern ko lang, hindi naman sa sarili ko tapos na ako kung tanong nyo sa akin, paki ko sa inyo. Kung hindi ko nakikita maganda pag ako'y tumatahimik. Kawawa yung mga future generations natin sa gulo, lalong lalo na itong politika. Ayusin nga natin to. Kaya for 9 months nandun ako sa labas, hindi ko iniisip ang politika dito, dahil pagdating ko pa lang doon, ang mga military, drug lord. Hindi, grabe naman tong mga Pinoy. Maya yung vice president, ano yan, kinalaban na, yan. Uy, naku, may mga political rift na kaagad. Uy, wala na. Hindi na ako nagbukas ng balita ng Pilipinas. Hindi ako nagbukas. Yun lang, yung binubuksan ko, Hamas. Naawa ko sa mga Israelites. Kaya ito yung mga vlog ko related to doon doon mahilig kasi ako ng history. Yan. Tapos may mga